Okay, Delivers, pag-usapan naman natin ngayon. 5 personal money principles that can make you rich this 2025. Yes, bagamat nakaisang buwan na tayo, pangalawang buwan na ngayon, kaya pa nating humabol para mas dumami ang pera natin this 2025. Let's go. Okay, so i-discuss natin 5 money principles. First, produce more than you spend. Hindi tayo dito magtitiis. Hindi yung kung ano lang meron tayo, yun lang gastusin natin. Iba po to. Ang ibig sabihin ng produce more than you spend is you write all your expenses. Lahat talaga. Pati yung wants mo, ilagay mo dyan. Pati yung pang-emergency fund mo, ilagay mo dyan. Pati yung pang-invest mo in the future, ilagay mo dyan. Pati pang-Kaiser mo, monthly, ilagay mo na dyan. Pati yung pang-future mo, ilagay mo. Lahat ng kailangan mong pera sa present and sa future, isulat mo lahat. Then, second na gagawin mo is produce that money. Yun yung task mo ngayon. So, hindi ka ngayon nalilimitahan na kung magkano lang ang income mo. Ipoproduce mo ngayon kung magkano ang kailangan nyo. Nakita nyo po yung principle? Ganun ka-powerful tong principle na to. Mapupwersa kang i-produce yung kailangan mo, not only at present but also in the future. So, anong gagawin ko do? After listing all your expenses, so for example, kailangan mo pala na ng 60,000, ang salary mo lang 40,000. So, that means kulang ka pa ng 20,000. So, ang personal money rule is to find way to produce additional 20,000. Kaya nga, pinupush natin dito, hindi yung ipon ng ipon, tiis ng tiis. Hindi po yun. Ang pinupush natin dito is to earn more. So, paano yun, Doc? Kulang pa ako ng 20,000. Kaya nga dito papasok yung creativity natin, how to produce more money. Yung pagiging resourceful natin, kung paano tayo magkakaroon ng other source of income. Dito na rin papasok yung paano mo gagamitin yung evenings mo. Yung oras mo sa gabi from 7 to 9 para magkaroon ka ng additional income. Because the rule is, para yumaman tayo, you produce the money that you need. Hindi yung spend less kasi kulang or pagkakasyahin mo yung income mo. Produce what you need. Medyo mabigat na principle pero yan ang dapat natin gawin. Second money rule is more meetings, more money. Yes. Dapat this 2025, lagi kang may kausap. Lagi kang may meeting. Kung meron kang business, dapat morning pa lang may kausap ka na. Tinan mo yung calendar mo, meron ba akong meetings ngayon? Kailangan punuin natin yung daily schedule natin ng meetings. Kailangan lagi tayo may kausap. Why? Pag may meeting, we meet new people. Tama po? And when we meet new people, tinan mo yung tao na yan as an opportunity. And when you attend meeting, makakarinig tayo ng new idea. And tingnan mo yung new idea na yan as a new strategy on how to earn more money. First, pag meron tayong narinig na new source of income na nabanggit, pwede nating subukan. This 2025 is a year na kailangan marami tayong sinusubukan na opportunity, marami tayong tinitingnan ng mga chances, marami tayong kinakausap na tao to earn more money. So, more meetings, more income. Kaya kung wala kang ina-attendan ng meeting, wala kang kausap maghapon, mag-isa mo lang dyan sa bahay, wala talagang darating na pera. Kaya pansinin natin, ang mga taong di nakikipag-usap, tinatamad, wala talaga yung pera. Pero yung mga taong umaga pa lang, marami ng kausap, nag-explain, may pera yan. And third po, your income should produce another income. Personal money principle. Whatever is your income, dapat magpuproduce din yan ng income. For example, you are employed, then meron kang darating na income. A portion of your income, kailangan kumita din siya. Or if you are a business owner, meron kang profit, a portion of your profit should earn another income. Yan yung pwede nating ipambili ng asset, nakikita din. Yan pambili natin ng mutual fund, nakikita din. Yan pambili mo ng monthly mo na Kaiser, nakikita din. Yan pambili mo ng condo or apartment na kikita din. A portion of what you earn should also earn another set of money. Personal money principle. And number 4, bago yan, magkape muna tayo. Again, we are inviting you to attend our free webinar. Meron po kami libreng pag-aaral. PM lang sa personal FB ko. Yan po ang personal FB. Nag-aaral tayo ng financial literacy, financial program. At ngayon, meron tayong 50s club sa lahat ng mga 50 years old na gusto magkaroon ng bagong community
tulungan ka po namin. PM nga sa personal FB ko, yan po ang aking profile at tatawag ako sa'yo. Let's go, let's go. Number 5, spend more to earn more. Yes, it's a personal money principle. You spend more so that you can earn more. Example, empleyado ka. You want to earn more. You need to spend more. Example, gusto mo maging vlogger para kumita ka, you need to spend for your camera bago ka kumita. You need to spend for your editor, for your videographer bago tayo kumita. Or kung meron ka namang negosyo, you need to spend on marketing, sales, bago ka makakonvert ng leads to sales. Kailangan gumagastos tayo. I had a chance to talk to some people na meron silang mga business. One of them is earning 10 millions a month. Pero gumagastos siya ng 1 million. So if you want to earn more, you need to spend more. Kaya kung wala kang ginagastos ang iba, hindi tayo kikita. Kaya kung matipid tayo sa empleyado, matipid tayo sa equipment, matipid tayo sa marketing, matipid din ang income na darating sa atin. And number 5, think big numbers. So, personal money principles para yumaman tayo this 2025, think big numbers. Dapat yung madaan sa isipan mo, yung mga sumasagi sa isipan mo, yung mga sinusulat mo sa notebook, yung mga pinag-uusapan mo ng team mo, partners mo, big numbers. 6 figure, 7 figure, kasi yan ang magiging laman ng bank account mo. Kaya kung mga hundreds lang ang pinag-uusapan natin, yan lang din talaga nare-receive natin. Kaya kung gusto mong lumaki po ang iyong income, lumaki ang laman ng iyong mga bank accounts, maging open ka na, magsimula ka na mag-discuss ng 100,000 equipments, 100,000 salary, 100,000 na gagastusin sa marketing. Pag yan na yung usapan nyo, 100,000 6 figure, yan din ang papasok na pera sa bank account mo. So, pag-usapan natin ngayon, how to prepare for this. Paano tayo maging ready for 2025, payaman tayo following this personal principle. First, you have to master financial education. Kailangan matutunan talaga natin. Kaya nga meron kami tinuturo, ito, sa mga webinars namin, free seminar namin, tinuturo namin financial foundation. Kasi dapat maunawaan mo how to increase your cash flow, ba't kailangan mo ng healthcare, ba't kailangan mo ng life protection, ba't kailangan mo ng emergency fund, ba't kailangan mo ng investment. So, kailangan alam natin yan. Master financial education. Para kahit gaano kadami ang dumating na pera sa atin, kaya natin manage. And of course, you have to increase your earning capacity. Para yumaman tayo, kailangan yung capacity natin to earn big money, nag-i-increase din. Dapat meron tayong mga personal development, personal studies na ginagawa, nag-aaral tayo, hindi tayo tumitigil mag-aral. Para lagi tayo nag-i-improve. Pag nag-improve ka kasi, chances are, mag-i-improve ang ating finances. Ma-attract natin big money. And number 3 po is, you have to follow the abundance formula. That is 100, 10, 20, and 70. Ibig sabihin po niyan, alam mo kung paano i-maximize yung earnings mo. And alam mo din kung paano magbigay sa church. And alam mo din kung paano dapat mag-multiply ang pera mo, how much ang dapat nag-multiply, and dapat nagpo-focus ka rin sa 70% of your income, that is managing your 70%. Para dun ka lang mag-stick sa iyong expenses. And that's how you prepare your mind para maging mayaman tayo this 2025. Okay, Delivers, let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.